Kasabay nga ng pagdiriwang ng Holy Week, kaayag espesyal na presentation na naganap dito sa Family Camp 2025 dito sa God's Dwelling Place sa Ministerium Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Kaya naman, alamin natin ang kanilang mga naging reaksyon. Panoorin ito. Ito nga ay detalyadong pagpapaliwanag patungkol sa paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na talaga nga namang nagbukas ng pangunawa ng mga Living Like Jesus families sa totoong dinanas ng Panginoon sa krus upang tayo lamang ay maligtas. Ano yung naramdaman mo? Malungkot po. Kasi po, sinaktan nila si Jesus. Di na po tayo gagawa ng bad para hindi na po masaktan si Jesus. Parang po nasaktan po yung puso ko kasi po pinagbibintangan po nila si Jesus na si Jesus ang may gawa ng kaguluhan. Yung naramdaman ko po at na-realize ko po sa ngayon po sa buhay ko is sobrang worth it po ipaglaban ng Lord. Sobrang worth it po yung ginawa ng Lord at sobrang worth it na paglingkuran po siya. Na wala talaga tayong dahilan para hindi siya balikan ng pag-ibig. Hindi siya balikan ng totoong pagmamahal dahil sa pag-ibig niya na yon, nandito tayo sa kinakalagyan natin. Na yung buhay natin ay sobrang halaga para sa Kanya. Na yung worth ng buhay natin ay ganun kataas para sa Kanya. Nakikita natin doon, medically speaking, dahil we are in the medical field, makikita natin na hindi biro yung suffering na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. At masasabi natin na karapat-dapat lang na i-claim natin yung kagalingan natin, kaligtasan natin. Kasi yung binayad ni Jesus Christ ay hindi basta-basta. Kumbaga hindi siya madaling gawin ng isang tao. Kasi hindi siya biro talaga. Na sa bawat paghinga mo, iniisip mo yung mga taong dapat mong iligtas. So, ang masasabi ko doon in summary, yung buhay natin, mas pahalagahan natin kasi yung binayad ni Jesus Christ para sa atin ay hindi biro. It takes the Son of God, the life of the Son of God, it takes God para ma-redeem tayong lahat. Naiyak ako, tsaka nabuksan yung isip ko, though alam ko yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, sa Bible context, no? Pero yung detailed suffering na ginawa niya, kasi kahit nasa medical field kami, syempre hindi naman dinidiscuss dun yung suffering ni Jesus Christ. Pero pag na-relate mo yon, nakarelate ka at alam mo yung condition ng isang tao, kung paano nangyayari yon, yung explanation ng analogy, maiintindihan natin ng maliwanag kung ano yung binayaran ni Jesus Christ para sa atin. Kasi hindi tayo yung nasa cross nung time na yon. Pero nung in-explain yon, syempre, maiintindihan mo kung anong hirap, anong suffering yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Grabe po pala yung sinapit po ni Jesus Christ po sa pagkakapako po niya sa cross. Para lang po yung mga kasalanan po natin ay mabayaran po. Dati pa po na nakikita na po natin yun, naiiyak po tayo, pero yung nangyari kahapon, yung nakita po natin kung gaano po katindi po yung grabing sakripisyo ng Panginoong Kristo. Parang higit sa napunit yung puso mo. Doon ka po talaga dinala na kailangan mo talagang maglingkod, magmahal talaga sa Lord dahil karapat-dapat siya. Sinaset sa akin na wala ka ibang gagawin kundi ibigay yung nararapat sa Lord na pag-ibig. Yamang yung binigay po ng Lord sa atin ay 100% po na pag-ibig. Kaya yung napanood ko po, hindi po yun kayang bilhin ng anumang pera. To the point na hindi lang pagluha, kundi parang sumasabog po talaga yung nararamdaman mo na walang ibang makakapagbigay ng ganun pong pagmamahal, ganun pagsasakripisyo, kundi yung Panginoong Kristo lang po. Nakakaiyak talaga kasi kung grabe yung dinanas ng hirap sa kanyang buhay. Kung isipin tayo yung maghirap, pero ginawa ng Lord, ang God the Father, na ibinigay niya kanyang isa-isang anak para sa kaligtasan ng buong mundo, ng kanyang mga anak upang hindi mapapahamak. Kaya grabe yung, kung iisipin mo lang talaga, sobrang hirap talagang, hindi mo maiwasan na talagang umiyak. Nasabi ko nga, Lord,
Sana malakaran namin yung kalooban niya. Kasi yun yung parang isusukli po sa kanya eh. Napakasakit po sa dibdib. Gusto ko pong madurog, mawasak. Napakasakit po sa puso na makita na ganun ang dinaanan ng Panginoong Yesus para sa atin, sa ating kaligtasan. Grabe yung paghihirap na dinaranas ng ating Panginoong Yesus. Kulang pa ang buhay natin na ibigay para sa Kanya. Iyang-iya ako sa sarili ko dahil sa sakripisyo ng Lord na ginawa. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Dapat noon pa ako nag-commit at naglingkod sa Lord para maibalik ko sa Kanya yung mga ginawa niya para sa buhay ko. Yung description po sa Bible, nalaman na po natin na akala natin yun lang po yung suffering ni Jesus Christ. Pero kung uunawain po natin ito, ginawa ng Lord na in-explain po ay hindi po natin makakaya yung ginawa ng Lord. Kasi doon mo po mawi-witness na kahit ibigay mo po yung buong buhay mo sa Panginoon, kulang po. At noong that time na yun po nanonood po ako, hindi na po maubos-ubos yung luha ko po. Kasi minsan po nagrereklamo ako pag napagod ako. Pero nung nalaman ko po yung pinanood po sa ministeryong ito, yung sacrifice ng Panginoong Jesucristo, wala palang rason para magreklamo ako. Wala akong reason para sumuko sa paglilingkod. Wala rin akong reason na hindi magmahal sa kapwa ko. Grabe po pala yung sacrifice na ginawa niya para sa ating mga tao na pinilit, tinirang niya ng anak niya. Mas naintindihan po kung ano po yung sacrifice na ginawa ng Lord para sa ating mga tao, sa ating mga anak niya. Mga minamahal, ang naganap nga na pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa atin ng kalayaan, kagalingan sa sakit at karamdaman, lalong-lalo na ng kaligtasan. At ngayon, siya ay buhay at nabubuhay habang panahon. And we can say to everybody with all humility for the glory of Christ, the one they crucified, the one they buried, rose again from the dead and lives in us. And we boldly declare that Christ is in you, the hope of glory. At ang sabi ng 1 John 5:11, 12, 13, dahil kayo sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, and His name is Jesus Christ, kayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Kaya naman, hindi nga lamang dapat mahal na araw, kundi araw-araw nating dapat na ipagpasalamat ang tagumpay na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na siyang nagbigay din sa atin ng tagumpay habang panahon. Ito po si Glyza Barizo para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.